Importante yung, of course, the timings of the builds and kung saan sila pupush. Kasi dahil yung dalawang roamers ng dalawang opponent na to ay nasa sarili nilang gold lane, nagiging tanks or roamers na nga yung XP laners. So, yung timings talaga, tsaka yung if ever magagank sila, tas yung XP laner na kalaban mo ay lamang ay masamahin para sa komponan mo kasi ikaw yung naging tank at tsaka roamer para sa turtle ngayon. Oo nga, no? Parang ipit yung mga roamers talaga dun sa gold lane. Kasi ayaw mo namang pabayaan yung Ixia na pakuhan lang ng bomba ni Diggy, ni Chakno rito. You know? And alam natin, pag sa early game, yung mga Diggy bombs na yan, masakit yan, di ba? Tsaka late game insurance talaga. Pero makikita natin na napakalaking labang, by the way, ni King Kong versus kay Matt, pero talagang turret gold shield muna ang kukuhanin dito ng Smart Omega. So ito na naman tayo, si Goyo yata magiging target ng players ng Omega. So we have Etomax, Ryota, and Matt. Uy, Hindi nga natatama dito ang penalty zone. Actually, ma-deny. Pero mare-reset lang din ang turtle. na-reset. At biglang liko na lang muna. Sabi, sige, sisimulan ko na lang. Wala naman dito si Matt. Ang tanong is kung makakaabot pa si Matt. Pero parang hindi na lang muna. Dahil even Etomax ay magro-rotate na dito sa may bottom lane. Hindi rin nagkaintindihan yung dalawang jungler dito eh. Akala kasi akala ni Matt bibilisan eh. Pero ang problema, na-reset eh. Wow, okay. So second turtle para sa TNC Pro Team at hinahandle ng TNC Pro Team na maganda yung mapa. Makuha ba ni King Kong dito yung orange? Oh! Agaw ni Kuya King Kong. Pero sabi ni Matt, Uy! Na-dodge! Na-dodge! sinulat yung King Kong! Na-dodge! Nagamit dito yung decimation. Tingnan natin kung ano nga nangyayari ngayon dahil for the side of Smart Omega ay medyo merong miscommunication sa kanilang nagiging rotation dahil very solid ang nangyayari para sa side ng TNC. Actually, sobrang interesting nga kasi yung ginawa dito ng Omega na si Chakno ay nakadikit kay Kelra, natanggal nila yung bend things factor. So, hindi na nakakaikot, hindi nagiging agresibo yung TNC Pro Team, which was one of their conditions para manalo sa laban na to. Pero, ang ganda rin naman ng management nila, Goyo, ni Ajay, ni King Kong, na kahit wala si Ben Things, innocent, nandun pa lang sila sa gold lane, ay na-handle nila yung contest sa mga turtles. Yeah, actually, sa ngayon may kalamangan na ang TNC dito with 2K. And si King Kong ay available na rin yung kanyang War Axe. So additional threat na naman para sa mga backliners dito ng Smart Omega. Ngayon, si Matt, Ryota at Etomax ay nagsasama-sama na rin. Habang dun sa may bandang itaas, mabilis na clear ang ginagawa ni King Kong para mapilitang mag-react at bumalik doon sa linya niya, itong si Ryota. Sobrang solid ng rotation ng TNC kasi kung ikaw din yung Omega ngayon, parang hindi mo alam kung nasaan ba yung mga players. Kasi diba, usually nakikita natin yung mga Lancelot or mga junglers na pagpadulo, tsaka sila nagsi-split push. Ito hindi talagang split push kung split push. 6 minutes, no? Ayun, napipilitan na rin talaga na kahit na mga ibang players ay nakabantay din na doon sa may purple buff ni Matt. Yeah, and you can tell right now na TNC... Uy! Oh, there. Another one. Okay. Okay, hindi, tinesting lang. Testing lang. Domestic lang. Chakno! Bottom lane, ginamit na nga dito ang Time's Journey. Medyo may damage na. Si Kelra at si Goyo dito. Ay! Si Kuya Goyo ay buhay pa rin. Sabi dito Smart Omega, it's time para humabol na ng mga players ng TNC. Pero diretso rin na naman na pagkuha dito ng bagong. Makokontest ba? Hindi na as Matt will secure that turtle. Grabe, napa-atras dito ang kumulalang TNC at sakto napa-flicker at yung isang bounce na yun hindi lang kumonekta. Di pa tapos, sinabol pa nila si Kelra. Figure out. Testing Parang alauna, alas 2, alas 3. Alas 3. Ang nangyayari din sa mga plays natin, very important ang kanila setup plays. May kita natin ngayon si Matt na papasok, si Ajay yata ang kanyang magiging target, pero mga balls na ibibitaw. Pero sabi ni King Kong na di na siya. We have to know here para dito kay Bente. Grabe! Tingnan niyo naman, si King Kong, dire-diretso na. At si Etomax ay mamamatay na rin. 3 players ang wala sa side ng Omega. Meron talaga mga panahon pag nakikita mo yung assassin na jungler na nagro-rotate na ganun, nagka-gank na, i-accept mo na lang yung fate mo, subukan mo na lang makatakas pero mahirap makatakas sa ganun na eksena. TNC Pro Team, kahit na wala nila yung turtle, they made the right call kasi Omega, gets mo yung ginagawa nila. Again, they're playing for Kelra, hinahanap nila yung right timing nila. Yun yung hinihintay nila, yung pangatlong turtle para makakalaban na sila as 5. Yeah. Pero hindi ata nila in-expect na yung TNC Pro Team na pagkatapos noon na Meron hindi pa sila pala, bibitaw, dumiretso pa, lumaban pa. Nagkaroon sila ng pagkakataong mapaliit yung gabi, kaya lang ang TNC, alam nila ang gagawin. At dyan yung Minowan's Fury ni
ni Bentlings at si King Kong sa may bandang likod. Na-bait lang yung apat na members masyadong tumawid, masyadong lumalim at Oo. yun yung pagkakataon ng TNC na ubusin sila isa-isa. Napakaganda ng sabihin nating attempt mula dito sa Smart Omega. Kaya lang kasi na-checkmate sila At ngayon na ang tanong na natin for Omega is, okay na setup nyo na ba si Kelra enough para andun na yung damage niya? Kasi yun nga, yung pag-isip nila dito na si Chakno, for majority of the game, two turtles, hindi umiikot. Kasi fino-force din nila si Benfix na, okay, dito tayong dalawa sa gold lane, labanan ng gold laners natin, setup natin silang dalawa. But that became detrimental para sa Omega kasi again, if ever finorce nila si Benfix at yung TNC na lumaban 4v4 sa Turtles, lalamang doon Omega Gets ko no, ginawa nila yun bago mag-level 4 si Chakno para sa first Turtle. Yeah. Pero after that, hindi na sila umalis doon sa gold lane. Yun tuloy, nadali sila doon sa decision na yun kasi yung TNC Pro Team, ang galing nung ginawa nila na kahit tatlo lang sila naglalaban sa Turtle, kinaya nila. Yeah. Speaking of the setup, no, kung papansin natin, may kabindinan din pagdating sa setup dito ang Smart Omega. And kung titingnan mo doon sa lineup sila, may Digi sila pang sagot doon sa Minotaur. Kaya lang kasi ang gagawin lang dito ng TNC, ibibait lang yung time journey. Andyan si Oo. Ajay, andito rin si King Kong, even Goyo, na may kakayahan na ibait yung time journey. And after nun, yun na yung green signal para sa TNC na lumaban Tsaka for the Minotaur, parang meron pa kasi siyang heal na nabitaw, may healing galing pa. So Yep. kahit if ever na makapag-set lang siya, tapos isang heal, parang goods pa rin, medyo mag-pro-prolong para sa TNC. May kita natin ngayon 5.7k gold lead at meron ng 5 segundo bago mabuhay ang Lord. For Omega, nakita na natin yung malakakaibang mga tricks ni Etomax sa skill, pero parang mahirap yata sa kanila na mag-contest para sa side ng Omega. So sisimulan nga ni Innocent, same goes with the other players of TNC. Habang iba muna ang magiging play ng Omega dahil manggagaling sa bottom lane na both Chakno and Kelra. Kakaiba yung ginagawa ng TNC dito. Si Innocent na humahawak. Kalahati na yung buhay ng Lord. Kailangan nang pumunta ni King Kong rito, Okay, so TNC Pro Team hindi pa nila masyadong nire-rush other than the fact na Martes kalaban nila, wala pa sila masyadong impormasyon kung nasaan si Chakno. Naku. Kaya medyo dahan-dahan muna daw sila. Okay, ito na yata ang ating iniintay na team fight. Diretso lang si Matt. Medyo kalahati na ng buhay ng Lord. Pero sa King pa rin mapupunta. Tapos diretso pa nga pagkamatay dito na Matt. Sumama pa ni Ryota. Habang sa may bottom lane, ito yata ang play na gagawin ng Omega. Kukuha ng Torre. Tumahid na lang sila dito. Torre versus the Lords. Sino ang lumawag doon? Well, it's TNC Pro Team. Nakuha nila yung Lord. Makakapush pa sila. Although, nakita natin ngayon yung play ng Omega na alam nila na behind sila, kailangan nila humabol sa gold, sa farm, sa items. Nagma-macro game din sila. Minamatch nila somewhat yung pag-macro dito ng TNC at yung pang-control nila sa mapa. Pero ngayon, dahil meron na silang Lord, tignan natin kung ilang torre makuha dito ng TNC kasi kung meron mabasag na isang inhibitor dito on the side of Omega, mas mahirap na sa kanila para igawa yung mga ginagawa nila lately. Kailangan na lang talaga nila mag-defend. Yeah, level 1 Lord pa naman lang ito, Hindi pa ito yung Luminous. So, feeling ko, base sa kits and doon sa clear wave naman na kakayahan ng Smart Omega, carry pa nila to And kung papansinin natin TNC, alam nila kung saan pupunta Okay, level 1 Lord, naka-flow din naman tayo. Samahan na lang natin. Pag napabagsak natin yung itaas, pwede na. Pipilit din ng TNC na makasira ng Torre dito sa may top side. Sabi ng Omega, gagawa ng isang play. Napakagandang penalty zone dito para kay Ajay. Nandun yung mga damage from the Innocent. Napakasakit, pero madedepensahan pa rin. Masisiraan ng Torre. Look at Etomax. Siya ang tatamaan ng mga damages dito from King Kong at meron pang minion wave dito sa may mid lane. Unti-unting lumiliit ngayon ang mapa ng Omega. Ako, nabibitin na sila dito sa damage. Si Kelra hindi pa rin nakikita yung damage na dapat na ipamalas niya rito. King Kong sobrang aggressive. Same with Ajay. 3-man penalty zone para sa pagkakataon na yun. Yeah, and in this scenario, pwede ka nga magtapon ka na lang ng katawan sa side ng Omega. Oo, Meron ka eh. namang full barrage sa Ixia Parang sinampay, no? Oo, lahat na. Sipin sila Benting, sa Ajay, King Kong, ipasok lahat yan. Si Innocent, masaya yung buhay niya. Nasa backline lang siya. Mahirapan na habulin ng Omega yung Ixia ng TNC. Hindi na nila maaabot. Napakahirap nga yata abutin. Pero merong Astral Oy. Echo, look at King Kong. Parang medyo maggagawa na ng mga kakaibang teknik para ipaalala na isa din siyang assassin user. Bumipirma Alam natin sa amateur days pa lang ni King Kong, isa sa mga kinakatakutang hero talaga. Dito is the Lancelot na ngayon ay pinapamalas niya with 8.3k code lead para sa kupunan ng Smart. Pero wala nakakita. Wala nakakita. Wala nakakita. Hindi, ano yun? Walang nakakita. Nag-skip lang po yung frame at Ano yun?
debunking the myths. Ayun, oo, tama. Sabi kasi, meron kasi nagsabi, nakakalusot daw Sa dun sa makapal na batong bato, yun. oo. So sabi niya, ito pong tutorial, ide-debunk natin. Ayun. Oo, testing lang pala. Ay, kasama pa rin pala sa sa plano Oo. dito ng TNC. Pero going back, kidding aside, dito sa laban na ito, medyo nagiging mahirap para sa Smart Omega. And nakikita mo kung paano nililayer yung mga skills eh. Papasok si Ajay, andun si Innocent with a full barrage. And actually, sobrang lawak na nga pala, no? Nadagdagan pala ng 2 inches. Yung Wow! Oo nga, hindi, from 9 inches tama, to 11, di ba? Name-measure mo yun? Hindi, nakalagay nga doon sa update eh. Tama, tama, tama. okay. Hindi, pero sa totoo lang, isang mathematician, statistician, at Ano ba? idealist. Yan si Okay. So, tinutuloy pa rin yung Omega yung play nila. Si Chakto at Kelra, hindi talaga bumibitaw sa pag-push Oo nga. nila. TNC Pro Oo. Team, nakita pa nila to. At hindi na makakapag-contest as TNC will secure yet another Lord versus Omega. At ito na yata talaga ang pinakagustong gawin ng Omega ngayon. Mag-clear ng mga minion wave para Nagawa, lagi nakaangat. At kailangan na lang nilang dumipensa. But this is the second Lord. Yeah. Is this still defendable? Defendable pa rin naman. Yung sa mga ginagawa nila, Kelra and Chakno, 2 waves lang ang makaka-crash para sa TNC Pro Team. So, hindi 3 waves yung kailangan na tignan ng Omega dito. Pero mahirap na hindi mawawala yung Tori na to sa gitna unless Oo. made-defend nila. Yun nga, napag-flicker na rin na-clear. dito si Etomax. Na-clear nila yung minions dun sa may bandang gitna. Ito na nga ba ang katapusan? Kakatok na ang Phoenix Army! Zone! Ginamit na kanina na Ajay. Tapos zone na to sa kanila. Ginamit na rin dito. Time! Oh! Shakhtar is down! At makasasama pa nga yata si Ryota. Kuya makakakuha ng kill at samawa pa na isa. Matt ay patay na rin. May minion wave na rin dito sa may middle lane at 2 na lang ang natitira para sa side ng Omega na dumepensa. Mukhang ito na yata Ito ba? inatay pero masakit pa rin ang damage dito ni Etomax. Samahan mo pa ni Kelra. Okay, wala silang minions. Sa baba, ang kanila magiging target. Kumpleto pa. Actually, 4 na members pa. Ang buhay sa TNC. 10k gold lead. Pero sabi nila dito, at antay muna tayo guys. Antay muna tayo ng minions. Sakit na rin si Kelra dito. Okay, nawala ng immortality si Bentings. At nilagay na rin ang Worldy. Mukhang hahabol. Merong Tordros. Hindi matapos ang laban as Kelra. Ginamit mo ang flicker para mapatay dito si King Kong. In the back of my head, iniisip ko, TNC Pro Team, umalis na kayo dyan. Huwag kayong masurpresa kung si Kelra mag-flicker forward at yun na nga ang nangyari. Tumama na din yung Astral Recall ni Ito Max. Hindi na respeto ng TNC Pro Team na may chance na mapipick off sila na gano'n na wala ng immortality si Bentings. Napitas pa si King Kong. In those scenarios, yung pinaka-safe na plano is mag-back na lang kayo. Nakuha nyo na yung gusto nyo kunin. Na-imagine ko yung meme na sinasabi mo, yung TNC, no! Pero, again, nasa isip ko. ito na ang pagbawi ng Smart Omega. Nakabasag din sila doon sa may top lane at sama-sama na kasama din yung mga bunnies dito ni Chakno. And with the kids, actually yung itemization niya dito is may mga magical item din siya eh. So hindi rin biro yung damage yan. So kailangan tiisin ni Ajay na habulin siya ng mga bunnies na yan. Mararamdaman din kasi talaga later on, kaya kailangan daanan mo na yun na. Ayan Ayan, na, pa isa-isa. Kailangan linisin yung kailangan. mga nandyan sa mapa. Vision din kasi yun eh, di ba? Makakapagbigay din ng vision. Actually, kung titignan mo, taas nga ng vision nila eh. Diyan yung Astral Echo, even yung Astral Recall at Astral Meteor eh, nagagamit din pang vision. Kasama yung mga Dicky Bombs. So, kailangan lang talaga maglinya, no, yung management ng skills para sa Smart Omega. Kasi so far, wala pa ako nakikita magandang setup mula kay Ryota eh. Ngayon, lamang pa rin naman ng TNC Pro Team, pero basta sa item build na nakita natin, naka-full build na nga si Kelra. So TNC Pro Team, yung damage na meron ng Omega ay, well, nandun na nga. So kailangan pa rin nila respetuhin yun. Pero yung nga, yung lamang ngayon ng TNC other than damage items is yung mga defense items pa rin. So, mas mataas yung chance na masusurvive nila or ma-handle nila yung mga damage na binabato dito ng Omega. Pero kailangan pa rin nila mag-ingat. Yeah, pero kasi ngayon wala na rin silang touring na titira eh. So pagdating sa flow at wave ng minions dito, may kalamangan talaga kasi mas malalaki at mas malalakas yung mga minions na dala-dala nila rito. Pero magdidesisyon ang TNC na i-reset muna. Wala tayong vision, wala tayong alam kung nasaan ang ilan sa mga members dito ng Smart Omega. Si Kelra nakita natin doon sa may bandang ibaba. Pero yung mga normal heads dito ni King Kong talagang sumasakit na with the Thunder's Belt ha. Yeah, kailangan din natin na i-acknowledge na si Kelra ay nag-Rose Gold Meteor. Oy, nahatak! Oh, ito na yata ang setup play na natin na Omega. Okay, alis lang muna. Medyo konting pakabalang.
sa Phoenix Army at sa mga kabarangay, pero nandito sa banda ng TNC yung Lord. Goyo. Nakatago si Goyo Ganda ng at pwesto. Marty sa kanyang kukuhanin ng IMU, pero meron din na times 30 para kay Chakno. Ryota naman ay wala ng buhay, patay sa kamay dito ni Innocent, habang sa may batang Geddy. Bending zone at si Kenra, pero eto Si na Matt! ng red, si Matt unti-unting mawawala ng buhay, pero Kenra, Aray ko. sisiba lang ng mga bola habang dito Grabe! si Echo Aray Max, ko. nandito na rin nakabang, meron pang Astral Echo, Bendix, medyo tubuan pa nga, meron Wind of Nature at Bendix is gonna be down. Tapos nandito yung Wordy, unti magbabalik-balik parang malabalik. Pero double kill na para dito kay Kenra at isa-isa na nga ang mawawala mga players dito na TNC. Wow! Grabe yun! Ang ganda ng pagbawi mula sa Smart Omega. Sila may pagkakataon. Pero yung minions. Nahatake nito pero marami at makapal yung Oo. minions sa gitna, sa taas at sa ibaba. Kailangan muna i-reset. Nakita natin doon bago nag-umpisa yung laban na yun, na build ni Kelra yung Rose Gold Meteor at nakatulong yun sa pag-survive niya sa damage ni Goyo. Again, nakita natin, ang ganda ng pwesto ni Goyo. Great ganking at sandwich play by TNC Pro Team. Pero dahil nga naka-Rose Gold and of course the shield coming out of the Diggy just in time, nakasurvive doon si Kelra. Pinalitan niya, ngayon Athena shield yan. Okay. So, kailangan iaktalos ng TNC Pro Team na yung burst nagagaling sa Valentina ay hindi pa masyado sapat. Ayun na, nice pa sila dito. Nagamit na yung Na-revealing area, na-revealing Narinig na, area. ayan na. Pinaraj! Tama pa nga, pinaraj pa nga dito. Innocent with those kills, pero sino nga? Si Matt! Si Matt naman ngayon na makakakuha ng Lord Objective, pero isa ang patay para sa side ng Omega. What a crucial retribution mula kay Matt! Ito yung minapag-usapan natin kay Matt. The crucial retributions. Hindi niya man makukuha ang lahat, pero yung pinaka-importante para sa Omega ay mga nakukuha niya at ginawa niya na naman. Pero dahil nga isang miyembro ng Omega ay nawala, 5 versus 4 Naku. lamang pa ang TNC. Delikado to para sa barangay. Actually, tatlong Oo. miyembro na lang ng Omega ay makakadepensa. 15 seconds bago mabuhay si Matt. Save Oh! Oh, Jai! Pero may times 30 para dito kay Chakno. Halos walang mga buhay mga players Barad! natin. Look at Henra, mapipilitan na lumayo. At sabi dito ng TNC, pwedeng dumiretso. Meron sa dalawang minion. King of Stairs, well, mapapabalik! Oh, Ang oh! Patriota, masasentapan nga ba talaga? Bendix! Pero encounter para dito kay Bendix na Minoan Fury. Habang si Ryota, preheat Oh! natin. Magkakapatayan pa nga at tumatakbo na nga. Meron pang Winter Transition Oh, para dito no! kay Goyo. Samahan mo pa ng Flicker! And Goyo still alive! Tatlo na lang ang natitira para sa TNC. Ano nangyari doon? Wow, what a defend! Kahit hindi na natin nakita na si Ryota, hindi nag-land. Rather, yung pag-onward niya, ito pa rin yung tinatawag natin in the English broadcast, the Edith effect, na meron ka pang counter-punish play, the ultimate full stacks on the Primal Wrath. Kailangan pag-ingatan dito ng TNC Pro Team because don't forget, Oh, no. parang marksman pa din yung Edith na yan. Okay, 12 seconds bago mabuhay si Bentix. Tatlo pa rin ang natitira para sa TNC. Pwedeng bilisan ng Smart Omega ito. Maki-spotan sila with an Astral Echo. Mapapasag yung Torre sa gitna. Mukhang ito na yata ang inaantay ng Smart Omega. Pantay pa rin ang ating laban. 425 gold lead para sa side ng Omega. At ito yung mga hindi na masyadong magmamatter. Tama ba? Yung kanilang difference pagdating sa gold. Yep, it's neck and neck at nakita mo naman talaga Max clutch yung mga Astral Echo na nilalapag niya, yung vision na binibigay at saka yung slow galing sa Novaria. Si Kelra nag-trade at nag-buy and sell na lang ng mga items niya. Kanina Athena Shield, ngayon Rose Gold ulit, ngayon may Wind of Nature siya. E nakita mo naman yung laro dito ni Kelra, 6-0. Wow. Kung kahapon si Ben Things ay isang man on a mission para ipadala ang TNC Pro Team not only to the playoffs pero to break the streak of Echo. Ngayon naman si Kelra, yun yung sinasabi niya kanina. Parang sinabi niya kanina, kinakabahan din kami. Parang hindi na kinakabahan Parang dito di si Kelra. naman. Parang di naman. Yun nga eh. Tsaka alam mo yan pag sinasabi mo, minsan kasi kapag sobrang confident ka, medyo pa-humble ka muna. Hindi kinakabahan po. Parang Parang, hindi po namin kaya. Oh. Parang Oo. pa nag-review ka ba? Tingo eh. Tingo eh. Pero perfect yung exam, di ba? Oo. Ayaw lang magpakopya. Ano yan? Reverse psych. Ayan, the reverse psych playstyle mula dito sa Smart Omega. Pero maganda yung nagiging pwesto nila doon sa may death bush. Pagka Feeling ko ano na to eh. Ito yung mga moment na kailangan mo ng V-cut play. Ano yung V-cut? Ano, kailangan mo mag-cut, mag-clear ka para victory. Yung pala yun. Okay, guys, may bago tayo natutunan. Masarap yun. Courtesy of ate mo Chantel, the V-cut play. Okay. Kaya yung mga nakikita natin lately, kaya may mga usong mga backdoor. Dapat pala may pangalan lahat ng plays eh, no? Oo. Okay. Tama. Pero, the victory play. Lately, nakita natin sa TNC sa mga ganitong sitwasyon, hindi sila masyado nag-split push.
Yep. hinahabol talaga nila dito is yung fight para sa objective. Ah, Seriota! Ayan na. Ito yata yung fight, pero hindi. Free hit lang din. Medyo Wala siyang maingat tipo, lang din ang ating mga play. Talbog yung bola, pero medyo makunat. Okay, palitan lang. Si Itoma! Oy! Oy! Okay. Parang mala Sargo sa bilyar ang ating nakikita. Grabe, yung pinapakita ng dalawang koponan na to. 5v5 pa rin. TNC Pro Team, they are playing out of their minds. Ang ganda na pinapakita nila. Lumamang sila kanina. They're all firing in all cylinders. This is Goyo's best game of the season yet. And you can say the same for TNC Pro Team. Pero ngayon, ang Omega, hindi pa rin nagbaback down. Lumalaban pa rin sila. Win probability 51 to 49%. Dumikit. Bawal talaga magkamali. Again, ang pinaglalaban dito ay sa kanilang buhay para sa playoff spot. Kaya naman may kita natin almost 23 minutes at wala pa rin gustong magbigay para sa dalawang kupunan. Wag na kaya mag-lord. Wag na kaya, no? Salubungan na lang. Sir, all mid na lang. 5v5, all mid. Mirada! Pero mapapansin natin, nagbago na rin yung OM. nagbago na dito si Goyo eh. Sabi niya, ayoko na kunin yung decimation. Kunin ko na kagad dito yung time journey para may pambawi kami. And ngayon si Bentix, ang ginagawa lang niya para hindi matamaan si Goyo, Innocent at si King Kong ng mga jabombits doon, kinukuha na lang niya. Uy, pero wait lang Tinatamaan si Kuya Innocent, pero mabilis lang din ang pagbalik ng kanyang buhay. So importante talaga ngayon ang clearing ng Miguel Wave. Kaya naman si Eto Max medyo malayo nga lang. Oo nga eh. Pero malawak naman yung range niya. 45. Ang sakit ng bola ni Kuya Bella. Dito ng penalty zone. Halos wala ng buhay doon. Walang aabot dito kay Kelra. Sabi naman ng TNC, mukha ito na yata kailangan natin. Walang dash! Walang dash si King Kong. Walang Mukhang dash! hahabulin pa nga at mukhang siya yata ang target. Pero si Ryota naiwan pala. Doon Naku. sa may bandang Geddy. So -1 ngayon ang side ng Omega. Mukhang Lord ang kukuhanin ngayon ng TNC. Focus, 5 members mula sa TNC. The Phoenix Armies talagang binabaksaw na nila. Hindi na nila hahayaan na makatawid. At si Bentix, Uy, muntikan na! Okay, kinabahan ako, gumilid si Bentix. Mukhang lulusot eh, no? Mukhang lulusot. Okay, so TNC hawak nila itong 18-minute Lord. Mas makunat, ito na yung may kidlat-kidlat. Full Smart Omega, paano sila didepensa rito? Full item Kaya build, bang parehas. kaya pa bang i-clear ng Mingir Wave if ever or para medyo mahabang team fight yun pag nagkataon yung mga biglang liko sa Lord ang kailangan na gawin ngayon ng Omega. Oo, pero 20 seconds makakabalik naman si Ryota. Medyo matagal ang paglabas dito ni Lord. Medyo shy pa ata. Nasaan na ba yun? 44. Ano yun, di ba? Ayan na, Yun? 44. Okay. So, 12 seconds, 10. Makakaabot dito si Ryota. It's a full 5v5 team fight. Minamanage dito ng TNC Pro Team yung mga waves sa side lanes. Pabayaan na lang nila mag-push yung Lord sa gitna. Feeling ko kaya pa ng Kaya pa. Omega yung depensa, pero TNC Pro Team, they have the tools to end it here. Kaya Kaya naman pa. nila, kailangan nila i-clear Ayan. yung bomba na to. Buhay na si Ryota rito Timing ng Kompleto abilities na lang. Kompleto 5 members. Available din dito yung Ajay. time journey. Ngayon, Kera, ginamit na yung kanyang world. Pero papasok na si Ajay. Penalty zone, pero si Ajay dito medyo masasaktan. Pero si King Kong dediretso lang din naman dun sa may Patagetti. Habang si Matt meron namang immortality, makiklear pa ang minion wave. Kalahati na ng buhay ng Lord. Aray ko At po. mabilis na madedepensahan. Si Bentix walang tatamaan. So TNC ngayon, mapipilitan muna na lumayo. Buhay Pero pa. merong Astral Echo, nakita na yata natin to kanina. Pero may minion wave para sa side ng TNC, kaya makakaalis pa sila. Buhay pa. Sabi ng TNC, nangyari na sa amin to eh. Meron kaming laban na di ka na namin maipanalo eh, pero nagasim kami. Pero dito sa pagkakataon na ito, hindi. Kakalma tayo, TNC. Kung kailangan pa Yes. nating antayin yung sunod na Lord, antayin na lang natin. Much better patience ngayon galing sa TNC Pro Team. The moment na nakita nila ay wala na tayong minions, delikado na to, back off na. Again, you're going up against a Novaria. And now Omega, grabe na. Yun naman yung sinabi natin, kaya pa naman nila i-depensa yun. Even though TNC Pro Team, kaya naman nila tapusin. It's just that the wave clear on the side of Omega, the fact that you have to watch out for the ultimate of the Diggy, yung damage ni Kelra, hindi nila maabutan. Of course, in this scenario, mas mahirap talaga abutan si Kelra kasi malapit lang siya dun sa healing pad niya eh. Yun nga eh. Speaking of healing, parang nakita ko na si Chakno nag-build ng flask Oasis, of oh, Oasis. Nag-photo na rin siya. Okay. So, more shields yung mabibigay niya with the time's Oh. journey. So, kailangan mag-ingat dun ng TNC Pro Team. Usually, when you're going up against something like a Diggy, feeling ko kailangan nila mag-hold ng mga abilities nila, especially yung timing ni Innocent. Yeah. If ever papasok dito yung TNC Pro Team, burst, okay, bait out abilities, hintay muna, pag mababa na yung shield or wala na yung mga shield on the side of Omega, dun na mag-full barrage si Innocent. Yeah, alam mo, bilib ako dito kay Ajay. Ang ginagawa niya kasi parang nag-uusap sila ni Bentix. Nagbubulungan, no? Nagbubulungan eh. Saan ka, Sino saan ba? ka? Sino ba yung magbe-bait ng time journey? Dito ba tayo? Sabi ni Ajay,
ako na magbe-bait ng time journey ha. Kamit ka lang dyan, boss. Oh, Kuya Ben, saan po ako, Kuya Ben? Tatlo O tayo. parang gano'n kasi makikita mo parang bigla sila magsiswing, si Bentings din, ikot-ikot ang. So kung ikaw yung Omega, lalo na kung ikaw si Chakno, kanina ba ako talaga magpo-focus na Oo. magta-times journey? Oo, yun nga eh. Tsaka ang importante lang naman dito para sa Smart Omega, mabitawan yung time journey dun sa pagkakataon na kailangan. Kunyari, nailatag yung Minoan's Fury kasi mas malawak yung scope nun eh, mas malawak yung sakop nung time, nung ano eh. Pero depende pa rin talaga kung sino yung mapupuntirya. For example, nakuha si Kelra, kailangan na talagang gamitin ni Chakno yung time journey niya. Pero may paghatak na nagagawin dito sa Lord na ito. Makunat na tong Lord na to, di ba? Yeah, ito na yung mas makunat na Lord. 48k ang buhay ng Lord na ito. Ngayon, nagpo-flow lamang itong si Etomax. Magandang ginagawa nila, ha? Oo, kailangan lang talaga nila na ano dito. Kailangan nila medyo mapabuka kasi yung formation ng TN. Ayun, Uy, nakita? tinamaan yung Apat. apat doon sa Astral Echo, so medyo marireveal ang pwesto ng TNC. Yan, usually yung pwestuhan ng ganyan ng mga teams, alam nila, or Omega has a probably good idea na nandyan nga yung Innocent. Kahit hindi siya nakita ng Astral Echo na yon, pero dahan-dahan lang muna. Kasi ito naman si Kenra at si Chakno nasa bottom lane. Nasa iba ba, ha? Marireveal ba na nandun silang dalawa? Mukhang hindi, pero may... Ayaw nila magpakita. Ayaw nilang magpakita. So, kahit nga ng TNC, medyo nagtataka, asan nga ba si Kendra? At saka si Chakno. Pero mukhang itutuloy pa rin yata dito 20K. ang Lord. 20K. Makikita na kung nasaan si Kendra. Meron ba uuwi para sa side ng TNC? Mukhang hindi dahil sabi lang parang kaya pa Lord. naman defensaan. Sinatsi naman ni Terrify. Yung Lord, kanina ba pupunta? It's gonna be back from Smart Omega. At mukhang dediretso pa nga yata dito. Goyo, si Both Goyo. Chakno and Etomax. Grabe, Diretso innocent. lang. Habang dito ang TNC, hindi pinapauwi ni Etomax. Oh, no! Kasama mo ba si Ryota? Innocent, may immortality naman. Wow! Pero madedepensahan pa rin yata ng TNC sa may bottom lane. Di ko na alam kung anong play-by-play ko. Meron nasa taas, meron nasa baba. Lahat na! Lahat na! Nagkagulo na ngayon. Innocent, bumili na rin siya dito ng Rose Gold Meteor. Bali for Aya, mahuli, Pero mahuli. apat na members! Wala Sidestep. wala tatamaan ng penalty zone. Yung Lord nasa may middle lane. Yung Lord. Again, ito yung Lord na pang-lima na sa laro no. ito. Makulat at meron na rin damage. Merong Astral Echo at Aray, meron pang kuko. ibabato ng mga planeta dito si Etomax pero mabilis lang tinahan. Full barrage! Madedepensahan, merong full barrage. At Omega, alis na lang muna. Wow! Wow! Oh my gosh! What a game! TNC at Smart Omega! Kakaiba. Imagine mo, for the longest time na naglalaro itong dalawang teams na to, ngayon lang nakakuha ng goldie ng Smart Omega at ngayon bumulusok sa 5.5k. At tingnan natin yung nangyari din sa isang replay. Of course, the moment nakita ng TNC Pro Team yung split push ng Omega, sabi nila, sige, i-go na lang natin to. Pero yung mga knockups, yung timings Grabe. ng mga crowd controls ng TNC Pro Team, na medyo nahirapan doon si King Kong, hindi nga siya naka-retry. Si Matt lang ang naka-retry doon, kaya nakuha doon ng Omega. Pero lumaban pa sila Innocent. And a great call by Innocent and the other member of TNC Pro Team na kasama niya doon na lumaban pa. Kasi kung hindi yung nag-back sila, most likely mahuhuli sila. Pero mataas yung tiwala nila doon sa lifesteal na meron ng isang Ixia. Grabe, lumobo na yung win probability dito ng Smart Omega with 4.2k. Actually, hindi na nga nagmamatter dito yung gold eh. Kumbaga, nasa sayo na yun kung paano ka bibili. Di ba nakita natin kanina si Kelra, buy and sell na lang siya. Nag-Athena Shield siya, Immortality, Wind of Nature, depende sa kanya. Pero look at the damage received mula dito kay Matt, 288,000. Siya talaga yung nagiging tanke dito sa barangay eh. Parang siya na rin yung nagiging bait for Smart Omega pero gusto ko na sabihin consistent din talaga ang TNC. Kasi kung fifth Lord na yon kanina, tapos nadepensahan pa nila, tsaka medyo rattled na kasi may minion wave pa sa may bottom lane, talagang walang gustong matalo dito sa... Parang kahit sino naman walang gustong Tama. matalo pag Oo. naglalaro ka. Importante kasi yung laban na to eh. Tandaan natin, after this week eh, pinakahuli na eh. Pinakahuling linggo na ang ating aabangan. At tigatlong laban na lang ang kanilang aantayin. Oo, merong conceal. Oh, Patatali the first time nagamit ng kanina. Okay, meron pang Tordos. So Takas. makakapag-dash away ba yata dito si King Kong? Masakit. Medyo masakit na mga bola. Meron pang Mecha Legs dito na passive para sa Bruno. Oh, no! And Chakno with that kill. -1 ngayon. Hindi na umabot yung Winter Truncheon na binili sana ni King Kong. 75 seconds yung death timer. At ngayon ay buhay na itong Lord. Grabe, Chakno, what a call by the roamer, by the Mamba of Omega. Kita mo naman talaga, hinawakan niya yung flicker niya para nung nakita niya nag-dash na si King Kong,
makakahabol naman si Jackpot at makakaabot yung reverse time tally niya. What a call and what a play by the Mamba. Omega Oh, no. gets the 6th Lord of the game. Ang tagal ng timer. I'm not sure kung aabot ba itong si King Kong dito sa Lord na ito. Pero kailangan tibayan ng TNC. Kailangan nilang kumapit. Yung pang-5 Lord ay nadepensahan nila. Pero ibang usapan na ito. Mas makunat, mas mataas ang damage. Yes. But then again, kailangan kumapit dito ng Phoenix Army. Yeah, key items here, Innocent, na-pick up siya ng Sea Halberd. Ajay, nag-guardian helmet na nga siya para mas makunat pa at mas makaka-hold siya ng mga minion waves. Siguro siya yung isa sa nila para ma-hold yung Lord. Si Goyo may Winter Truncheon na rin. Pati-depensa pa to ng TNC. Oh, no. Unti-unti nang gumagapa ang Omega dito sa base ng TNC. Pumasok dito si Bentings sa Minowan's Fury. Tapos sabi dito ng Omega, meron naman Times 30 as Omega will win game number 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Gusto ko lang sabihin, napakataas yung shield na yon. Shield! Hindi lang yun, shield. Shield! I mean, wow, for Smart Omega to pull off that kind of run